Ang babae sa kawkawangan. Maikling katha ng mga bagobo. Bidyong likha ni Ginoong Jason E. Lazarte. May isang babae na naninirahan sa kalupaan ng kawkawangan. Sa kanyang kinauupuan, tumingila siya at sinabi, "Pakinggan mo ako, magiting kong anak, dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo." Nang marinig ito ng anak na nasa malayong lugar, dahan-dahan itong tumayo sa gitna ng kabahayang hawak ang kampilan. Humakbang siyang paharap at ilang saglit lamang ay narating niya ang kinalalagyan ng ina. Naupo siya sa tabi nito at nagtanong, "Bakit mo ako pinapunta rito?" "Tinawag kita dahil dadalawin natin si Tuwaang, ang dakilang propeta sa kalupaan ng Kuaman," sagot ng babae. "Totoo bang siya isang dakilang propeta?" tanong ng binata. "Iyan ang katotohanan, anak ko," sagot ng babae. Tumayo ang binata sa kinauupuan at hinawakan sa puluhan ang kanyang sibat at kalasag. "Ano pa ang hinihintay natin? Tayo na," yaya ng binata. Tumayo ang babae at naglakad hanggang sa pintuan. Ginalaw nila ang kani-kanilang balikat at lumundag sa gitna ng bakuran. "Pakinggan din niyo ako, kidlat na mabilis. Maaari bang kumislap kayo upang kami makasama sa inyo?" sabi ng babae. Biglang kumislap ang kidlat at dinala sila nito paitaas hanggang sila'y maglaho sa himpapawid. Sa kalayuan, tanging ugong na lamang ang naririnig, at ilang sandali pa'y narating nila ang kalupaan ng Kuaaman. Nakatayo sila sa gitna ng bakuran na nakatakip ang kalasag sa ulo ng babae. "Tao po, maaari po bang pumanhik?" tanong ng babae. "Hindi ba ninyo nakikita ang tuwid na hawakang dangalog? Sumasagisag ng magiliw na pagtanggap sa lahat ng mga panauhin," sagot ng bantay. Muli nilang ginalaw ang kani-kanilang mga balikat at ilang sandali pa'y nakatayo na sila sa pintuan. Tumingala sila at tumingala si Tuwaang at naalala niya ang babae. "Kumuha ka ng upuang dehoreho," utos ni Tuwaang, at sila'y naupo sa gintong upuan. "Sa lahat ng aking mga tagasunod, halikayo, magtipon-tipon kayo rito. Maya-mayang tanghali ay may susundo sa ating mabait na espiritu. Isasama niya tayo sa langit, kaya maghanda kayo," pahayag ni Tuwaang. Nang sumapit ang katanghalian, may narinig silang ugong mula sa langit. Sa pagbaba ng sinalimba, lumapag ito sa medya agwa ng bubong. "Sumakay na kayo sa sinalimba dahil isasama na tayo ngayon ng mabait na espiritu paakyat sa langit," utos ni Tuwaang. At lahat sila ay pumailan lang. At ito ang naging wakas ng kwento.